Yun oh. Basa mo sa akin oh. Ano yan? Team building namin. As you guys have experienced, the goats are not potty trained. Thankfully, they targets like a dog are great targets. So we see them coming near you. They're on the towel. Starting to squat. By please, all means, roll up that towel, move it out of the way. Push the goat, not hard, out of the way. That is understanding. See the goats. We work. Iyon, alauna ng hapon. Ako nagpe-prep ng order ko para bukas. Nanonood ng hapon na dir. Ay, aga niya umuwi. Aga, alauna. Libre kain pa siya. Yoga, nag-yoga, may nakapalibot na kambing. Puro kalokohan. Ha? Iuwi na, di ba ba sa kambing yun? Iuwi na, pupulatan mo. Malas. Naging pulutan yung kambing. Ako ito ngayon lang ako nakapag-prep. Katapos ko hindi halos mag-lunch. Kasi ako lang mag-isa. Ngayon lang siya dumating. Ano ba yung mga order sa akin para bukas? So, kaldereta. So, ginaganto ko na siya. Pinaportion-portion. Kaldereta, chop suey, pansit, at saka ano pa nga ba isa? Sisig. Sisig. Ayun na. Tutulog ka agad? Busog eh. Ano pagkain niya? Hindi yung sa Big Sky. Big Sky nga. May sausage. Wala, yung sausage na naman. Ano, brisket. Brisket, manok, tsaka Pulled pork. may pulled pork. Ayaw, hindi ako dalawang tirasong ribs. So, Mga beans. gagawa sana ako merienda. Naisip ko kain nga pala kayo. Ano, gumawa. Kasi halos katatapos na kumain tapos uwian na. Oo, ako. Wow ka. Ay, may trabaho ako. Inuwi mo na. Tubig lang. Ayun si Jermaine sa labas. Ayan, nag-aantay ng kanyang ride. Kauwi lang niyang galing work. Naligo lang. Pahinga konti, naligo. Punta silang Stampede. Tsaka sleepover sa katrabaho niya. So ayan, mga binata na talaga. May mga sarili ng lakad. Si Jonas naman nasa work pa pero bukas may lakad din siya. Ayun si Jermaine, paalis. Kausap yung susundo sa kanya. Pupunta sila ng Stampede. Gagala. Nag-request day off siya bukas. So after Stampede hanggang closing na sila ron. Tapos tambay sa ng katrabaho niya. Kaibigan niya. Sleep over. Buti ang ganda ng weather. Kahit pa paano ma-enjoy nila. Hindi ganun kainit. Kanina sobrang init pero ngayon medyo kumukulimlim. So yan na pala yung na-prep ko. Ganyan ang ginagawa ko. Portion na siya. Para sa pansit, sa chop suey, sa kaldereta. Para bukas pag nagluto. Ano na siya, naka batch by batch na. Mas madali yun. Tapos mas mas marami ka pa malalagay sa fridge kaysa sa mga naka-container. Yun, magandang gabi. 6 o'clock na pero trick na trick ang araw. Punta lang kami ng Dollarama. Bibili mo sa Dollarama din. Brush. Ubus na yung mga brush ko. Malakapad. Bumili natin sa Chano. Ano na? Dumiretso natin sa Chano. Bakit? Kailangan ko palang petchay. Kaya pala sumama siya. Bakit? Ay, Hindi, naisip ko makapag-kare-kare ngayon. Eh, petchay ko parang isang tangkay lang yun nandun. Sakit sa mata. init pa eh. Magpipintura siya bukas ng kanyang mga... Yung lili na yun din, maganda rin yan eh. Anong klaseng libi? Yung sa May atin, tawag saglit yan. lang eh, no? Yan, tumatagal yan eh. Kaya lang parang siyang damo pag tataas na. Ito, literal, naging damo na. Parang... Talagang type of demo lang. Pero maganda siya siguro kung mga bandang gilid-gilid. Pero kung buong yun, sako, parang ka namang nasa niyan. Yeah. Maraming babahayan ng lamok. Pagdating pa naman ng ang daming lamok. Dito tayo ba?
Liko tayo dito sa back alley. Parang medyo may lilim. Kanina pa siya nag-aaya, kaya lang sabi ko mas mainit pa. Tapos kumulimlim, tara na. Joke lang pala. May nilagay sila dito para magdikit-dikit yung ano. Para hindi maputik ano. Nahuhukay kasi talaga yan eh. Yun, dito na kami. Alas ang dami na rin talagang mga ano rito sa tindahan. Dumadami na rin talagang tao. Yan. Yan ba yung mga, dyan lang ba yung mga brush nila? Mayroon pa rin sa kabila. Dito na. Dami ng acrylic. Si Jermaine dati may bumili ng mga ganito eh, no? Nung nasa Napatayo, small town. Mahilig sa mga ano si Jermaine dati, arts and craft. Nandito na, ayaw na bumili. Medyo malaki na siya by that time eh. Tutukan mo talaga yung mga bata rito kasi ang daming mga ano eh. Yung lagay ng mga ano, bulaklak. Ito siya, oh. Kala mo batang naiwan ng nanay. Pumasok kasi ako sa chalo, kumuha lang ako ng pechay. Ano, dear? Binili ka ba ng nanay mo? Meron kasi mga bit-bit eh. Hindi na siya makapasok eh. Wala kaming supot eh. Ano na? Mag-enjoy ko dyan ah. Pinapanood ko yung mga discard nila eh. Sa pagdadrive. Actually, ang gulo dito pag gantong oras. Apakaraming tao. Ano ko to, nag-park sa... Ang dami. Pika pa rin habang naglalakad. Sa akin, nakaganon na yung gulong niya sa likod o dalawa. Bakit pala yun? Oo, parang dadapa na talaga. Di ba yan? Pantay yan. Nakaganon niya sa kanya eh. So sabihin eh, natingin sa akin, tapos nakatingin ako sa kanya. Ba't di mo sinabi? Baka alam, posible hindi alam. Alam na yun. Lalaki eh, magkasawa eh. Di siya aware, ganun. Hindi mo mararamdaman yun eh. Pinapad niya na itong nagdadrive, dumadaan sa harapan niya eh. Saglit lang ako pero dami kasing tao sa loob ng grocery. So okay pa pala mag-park dito sa likod eh. Kaya lang, bibit-bitin mo, marami kang dala. Diyan lang eh. Pero mas madaling mag-drive dito papasok kaysa dun sa kabila. Yun, ayos din talaga yung mga bulaklak kayo. Gandang tignan. Pink, purple, may pula. Eto. Ito yung peak nila yung gantong panahon na bloom yung mga ground cover. Ito, ano natin yan. Lalagyan pa natin ng mga bato-bato yan. Ayusin pa namin sa mga yaro. Akala ko nung una hindi lalabas yung pula eh, puro puti eh. Yung yaro pala dun pink ka na. Oo. May orange din dun eh. Ewan kung babalik yung orange. So problema yan. May mga sumasalit na damo. Pero ito, hindi to damo. Speed well. Yan, magluluto na ako ng ulam. Nag-iinit na rin ako ng kawali. So, alam niyo na ako anong ulam natin. Kare-kare. So, yan, nagpalambot na ako ng beef kanina. Ito yung binili namin na bok choy, sibuyas, garlic, sitaw, talong. Siyempre, itong ano natin, atsuete. Yung powder ang gamit ko. Pag yung atsuete na buto ang gamit, inaano ko siya. Nag-heat ako ng oil, tsaka ko siya ilalagay para makulay na makulay. Pero pag powder, hot water lang. Siyempre, peanut butter, tsaka beef cubes. So, ano ko ngayon yung gulay, stir fry ko lang. Tapos set aside at saka ako magigisa ng pinaka-karne. Pero usually kasi ginagawa ko blanch lang. Nahin ko lang yung talong. Para medyo parang prito na siya.
So ayan, dapat ganyan na yung kulay nung ano, nung talong. Para mamaya pagka naluto na may sauce na, tsaka mo na lang siya i-add sa huli. So ayan, nag-isa na ako ng bawang sibuyas. Ito na yung gulay natin. Tapos pinaksa ko yung peanut butter. Sobrang init oh. Nagme-melt yung peanut butter. So after nyan, dagdag ko na yung beef. Gigisa lang natin. Sarap dito yung mga ganyan. Litid-litid. Tatlo lang kaming kakain today kasi wala si Jermaine. So yan na. Habang ginigisa, nilagyan ko na rin siya ng ano. Isa't kalahating beef cubes. Tapos, dapat dentro sa, ano, sa peanut butter. So dyan talaga siya lalasa ng gusto. Saka hindi na ako nagpapalapot. Yan na yung pampalapot ko, yung peanut butter. Kailangan gisang-gisa siya para malasa yung peanut butter. Tapos nasa sa inyo na kung anong gusto nyo ilagay, kung yung beef na pinagkuluan or yung regular na tubig lang. Or pwede kayong gumamit ng beef stock. Tapos yan, nalagyan ko na siya ng liquid. Add na natin yung atsuete. Tapos kapag ano yan, lagyan ng konting sugar. Tapos pag okay na yung lasa, lagay yung gulay. Ayan, gusto ko yung gantong lapot lang. Kasi habang lumalamig yan, mas lumalapot. Kaya hindi na ako naglalagay nung, yung iba alam ko nagtutusta sila ng rice flour. Tapos yun ang gagawin ng pampalapot. Pero ako, gusto ko sa peanut butter galing yung lapot. Maya-maya lang yan na mas lalapot pa. Tapos yan, pag before kumain, add na lang yung yung gulay. Kasi ready naman na yung gulay. So yan, at saka pa naglagay ako rito ng 1 teaspoon ng sugar. Pero kung ayaw nyo maglagay ng sugar, ang gamitin nyo na peanut butter yung matamis. Kasi ito hindi matamis to eh. So, kung naglagay kayo ng matamis na peanut butter, huwag nyo nalagyan ng asukal. Ayan na guys, ready na yung kare-kare. Tsaka yung gamit namin bagong linggayin. Kain na. Saan ka na linis ng aquarium. Yung pinaglinisan, dinidilig ni Jonah sa labas. Para hindi sayang ang tubig. Good afternoon guys. Alauna pasado na, ngayon pa lang kami magla-lunch. May order kasi ako ng katrabaho ko. So usually pag ako ng pa-order, nagpapasobra ako para hindi na ako magluto ng ulam namin. So tinapos ko lang kasi mamaya mag-fish hunt daw kami. And si Jermaine, nakauwi na. Batang layas. Tanda na pala. Mukha lang bata. Galing ng yan. Nag-stampede kahapon. Ano pinanood nyo? Concert? Dami raw tao eh. Nagpunta rin kami sa BMO Center. May mga... Nag-BMO pa kayo? May mga titinda ata rin eh, no? May market. Parang mga dami. Parang mga tiyangge-tiyangge, ganun. Parang ganun. So, yan. Nakabili ka naman. Mahito. Mahito ang sabi ko. Laki. Daming pera eh. Sumasahod na eh. Paano yung dating ng Amazon mo Order ng order sa Amazon eh. Si Jonas na mawala. Wala nang kasama si Jonas kasi may work na nga si Jermaine. Siya na lang. Antok, puyat na. Malamang, tapos umuwi. Makatulog. Akala ko hapon pa talaga uwi niya eh. Kaya nga nagsayang ako late na kasi kala ko dalawa lang kaming kakain. So yan, kain tayo. Alis tayo Dami mamaya. naming ulam. Parang piyesta. Yung kagabi kaldereta. Ay yung kare-kare kagabi, hindi pa namin naubos. Yun na lang ulam namin mamayang gabi. Para hindi masayang. Nagulat nga din ako sa timbang ko eh. Parang hindi pa rin nagbago eh. No? Biglang baba. Kain na. Hindi ka naman, tingnan mo kain eh. Hindi naman talaga marami. Yun na yan. Hindi na ako nagdarigdag. Kaya nga.
Ang ganda ng setup nila rito sa Pisces. Kaso, may winter kasi. Kit na po na. Kahit na ilang months, di ba? Ah. Ito nga yun. Ang ganda ng mga dilaw na yun din. Iba yung Creeping Jenny. Oo, yan. Ganda na. Good evening guys. Tapos na naman ang aming araw. Consumption yun. Consumption. Pero nag-enjoy naman kami ng maghapon. Although may order lang kanina. Tapos gala-gala lang kami. Nood, gala. Ayan. Punta ka sa mga pet shop. Sa mga... sa mga fish store. Fish store. Kasi nakabili kami ng mga ano. Hindi pa natin napakita yung mga nakuha mong bago. May mga bago na naman siyang aalagaan. Dinadagdag lang namin doon sa malaking aquarium. Parang, pero sakto na yun, ano? Dami na no? Tingin ko. Puro malilit naman kasi. Parang ilan lang yung malalaki. Para yun na lang, no? magkaroon ng, Kaso. kumbaga, ibang kulay. Pero mostly yun mga galing nga ng South America. Halos lahat ba yun yung mga tetra na yun? Tetra. Doon lang naman endemic yung ano eh. May magaganda pa nga yung yung Rasbora. Pero parang Ano siya? kailangan pag nag-setup ka nun, yung maliit na aquarium lang na yun lang talaga. Pag Sila lang. Rasbora sa mga yung bandang Thailand, Vietnam, Doon ba yun? Myanmar, doon yun. Indonesia. Mas kabisado niya yun. Ako, Yung mga tigapanood lang barb, ako ng mga alaga niya. Rasbora. Suporta sa kanyang hobby. Nakakalibang din naman kasing ano yun eh. Panuorin yung iba-ibang kulay nila. Ganda. Habang busy ako sa siya naman busy na maglinis ng aquarium, Kami, tanggal ng tubig, nare-recycle din naman natin yung tubig ginagamit kasi namin yun sa pandilig. kahit na medyo mabigat yun, si Jonas ang tigabuhat nung timba ng tubig. Angat. Kasi sayang pagtatapon lang galan yung mga Hindi yun naman hindi naman palit talaga na totally. Parang Once a week lang 20%, ganyan. 20% lang ng tubig ang babawasan. At saka once a week lang naman yun eh. So, yun. Tapos medyo mainit nga, tapos nagluluto siya. Ginawa namin, binuksan namin yung bintana dito sa likod. para pumasok yung Habang nakikinig ng mga music sa TV. Kaso, yung mabait naming kapitbahay, Actually, pa yun? Pangatlo? pangatlo, Mula dito sa amin. parang hindi niya naisip na may mga kapitbahay siya nagpupukpok. Yun yung parang rin yun eh. ginagrind. Actually, yan din yung sila rin yung nareklamo ko nung nakaraan na kasi mukhang mekaniko yung tatay tsaka yung anak. So, yung mga ginagawa nilang tinatrabaho nila ng mga sasakyan, dinadala nila rito. Tapos yung sasakyan nilang ginagamit nilang pantrabaho, pinarado nila lahat sa harapan. So, yung mga iba naming kapitbahay na may dalawang sasakyan or Napupunta na sa kung saan sasakyan, nagpaparada malayo. napaparada na sila sa ibang lugar kasi syempre, wala namang problema ron kasi yung Public harapan naman naman public. Kaya lang, syempre, parang magkakakilala na kayo. Nakakaya naman, di ba? Baga courtesy na lang. Courtesy na lang doon sa kapitbahay, kagaya nung sa amin. Pag nakita kong may nakaparada sa harapan ko, hindi ako paparada doon sa harapan ng kapitbahay ko. Lalayo siya sa kabila. Dito na lang, sa likod. Sa likod. Or kung puno wala man talaga, sa kabilang side. Sa kabilang side, kung saan yung wala kang maistorbo. Sila, ginawa nila, hinihilera nila dyan yung mga sasakyan nila. Tapos minsan, pag may truck na silang dalawa dyan sa likod na container van, dalawa. Yung, hindi naman yung sumesyete na mga truck, pero malaki pa rin. Para mga canter. Diyan nilagay nila sa back alley. Syempre. Yung dati, no? Yung una niyang nireklamo. Yung isang truck may hila na mixer ng cement. Yung isa may trailer. Yung isa may trailer. Nakailera sila doon sa Kaya abot na likod. rito. So ngayon, pag magbabaking, dahil lalabas ka ng parking, Storbo. kailangan tingnan mabuti kasi pag hindi, tatama ka. Mahirap yon. Tapos mangyayari pag may kasalubong ka, antay ka muna bago makadaan yung isa.
Sabi niya ba, paano dumadami na? Nung una, pinagbigyan kasi sa likod lang nila, Sa likod lang nila. tapat lang nila. Ginawa Ba, nila, tumatagal. papunta. Papunta na dito sa amin, malapit na. Napunta na nga. Yung pinakadulo, nandun na, kaya pag atras ka, ikaw yung mag-a-adjust. Ikaw yung mag-a-adjust. Ginawa ko, tinawag ko na sa ano. Natapat naman, Pilipino yung ano. 311. Sa 311, Pilipino yung nag-check na officer. Pinuntahan nila. Ginawa nila, tinikitan nila yung ano, yung mga nakaparada dun. Mm. O, inalis nila yon. Tapos ngayon naman, Eto na naman siya. nung binuksan nga to, maya bandang hapon na, ang ingay. Kung Siguro kailan mga yung ano ginagrind. na, yung patay oras na, yung mga 6-7, ganyan. Nagre-relax na kami kasi tapos na yung gawain. Galing kami sa labas, nanonood kami ng ng movie. Aba, ayan na, walang hinto. Tapos titigil, ingay na naman. So ginawa niya, sinara na niya yung bintana para hindi dinigdit sa loob. Oo. Pero sobrang lakas dinig pa rin eh. Nadidinig pa rin yung mga ibang, kasi power tools yung ginagamit nila, yung mga pang drill na malalaki. Yung short clip na inano ko yung may truck. Ano yun? Yun. Sila yun. Yung Dalawa may yung mga- magkatabi, no? Na truck. Ayan ang oras na yun, 10. Dapat kasi dito, pag 10 o'clock, Wala nang ingay. onward, wala nang ingay. Sabi nga, hanggang 7 a.m. daw yun. Kaso, kagaya niya, pag minsan may kasalan dyan, Hmm. makita mo, hanggang alauna yan, alas 12, nagpa-party-party pa din. Buti nga na, bawas-bawasan na yun, ano? Ayun to. Kasi syempre, mga magrereklamo talaga kasi hindi lang naman sila, kumbaga, residential eh. Pag So, gaya nagpa-party. niyan, past 10 o'clock kanina, ingay-ingay. Ngayon, alas 11 na, kaya itinawag na eh. Kung hindi kasi itatawag, wala. ang sabi nung nakausap namin is pag yung inulit uli, i-record yung date, parang yung pagsunod-sunod na lalo na. Hmm. Para may record sila kung anong araw, anong oras. Kasi yung gawa na yun, dapat nga, hindi naman dapat Hindi allowed yan talaga. kasi ano yan eh. Residential kasi Residential, ito ginawa mong ginawa niyang parang talir yung garahe niya sa likod. Tapos wala naman siyang garage, open yun. Kaya kung may ginagawa man sila, yung ingay, dinig mo talaga lahat. Ay, naka. Siyempre, minsan gaya to day off, gusto mo lang mag-relax, manood. Meron nga ako nakita, Pilipino siya doon sa group. Tapos nag-aalok siya ng change tire, basta kung ano rin yung mga mechanical issue nun sa sasakyan, dalhin lang daw sa talyer, sa garahe niya. May nag-comment na kapwa natin Pilipino, Brad, delikado ka dyan. Siguraduhin mo lang may business permit ka, tsaka pag sa garage kasi, tapos may mga wala ka nung mga proper equipment para iangat yung sasakyan or Delikado pati. delikado daw. Hindi raw allowed yun ng batas dito sa Calgary, parang ganun. Or sa Alberta, na dapat i-register mo yung business mo. Tinake down niya yata yung post niya eh. Kasi po-post mo, Ay, marketplace pa, makikita madadali lahat yan. talaga siya. Siyempre, may mga magsasabi sa kanya na, Kaya minsan nasaan lang talaga, hindi naman sa, kumbaga mareklamo ka, pero parang kailangan matuto din kasi dapat yung mga kapitbahay na maging kumbaga isipin naman nila yung mga kapitbahay din nila. maraming beses na, nung minsan naman, nagpatambak yun doon sa kanto. Ah, Nagpatambak ng lupa. As in, walang makadaan na iba dito Sa sa Bacali. Bacali. minsan lalabas ka doon, punta ka sa kabilang side. Gaya niya, doon ang daan niya sa may Iikot ka pang ganun dito. kabila. Tapos may circle pa doon. Kaya doble-doble. Ginawa ko, tinawag ko din yun. Tapos may nagtawag din na iba. Sabi daw aalisin din. Ilang araw na. Ewan ko kung natikitan yun. Pero tinanggal din. Wina-warningan naman nila. Yung maganda pag tumawag ka, warningan nila o tatawagan nila. Sabi, ang kakabilin-bili na nila, huwag kang pupunta magdo-doorbell or kakausapin sila personally na huwag kang maingay or yung kalat mo, ganito. Huwag daw kasi mag-cause daw ng confrontation na hindi na nila makukontrol kasi wala sila doon. Sabi nila sa akin wag mong lalapitan or bigay mo lang yung number ng bahay, kami nang bahala makipag-usap. Sila na tatawa ko sila konta tatawa or sila. kung kailangan na magpadala ng tao para i-check. Iimbestigahan daw nila yan, yung mga ganun. Hindi naman nila, kasi minsan, syempre, hindi rin naman maiwasan yung gagawa ka lang ng kwento, di ba?
para ma-perwish yung kapitbahay mo. Kaya maganda talaga kung may video ka or ano na isi-send sa kanila para katunayan na makikita nila. Hindi nga lang nakuha yung ingay eh. Sakto pag video ko, nawala huminto. Minto. Ang daming lamok sa labas. Pero hindi, kahit punta naman nila nang makita nila, andyan nakatambak pa nga sa likod yung mga... Yung mga ginagawa niyang truck. Ilang buwan na yun dyan. Pero ang mga nakakaroon naman kasi yung ingay, inaano nila ng maga. Maaga Kung nila baga ginagawa ng Ewan maga ko ngayon hanggang bakit. hapon. Ngayon, Kung kailan overtime. weekend. Kailan weekend at gusto mo magpahinga ng maayos maririndi ka sa ingay. Sarado na't lahat, pati bintana, pero dinig na mo hanggang dito Kaya, pero sana, ma-warningan uli sila. Pag inulit na Ma-flag yun, down na yung ano nila, yung ginagawa nila. Kasi ginagawa na nila ng talyar yung likodan nila which is hindi- Wala namang kaso kung susunod ka doon sa batas. Pero, pag ganun, laging maingay, makakaperwisyo ka na. Hirap ng ganyan. Pag wala, hindi mo makasama ang mga kapitbahay. Hindi mo alam kung ano. Tayo naman, syempre, kung ano lang naman yung batas na binigay nila, dapat talaga, ganun. Sunod lang, di ba? Tayo nga, hanggat maaari, hindi nag-iingay. Kung gumawa man ako dyan sa likod, saglit na saglit yan, change oil lang, o change tire Sa lang. maaga mo ginagawa. Umaga ko ginagawa, hindi yung 10 oras ng gabi, yung mga Tsaka nagpapahinga yun ng sa tao. ginagawa mo lang sa atin, hindi ka naman gumagawa ng mga kung ano-ano. Hanggang ngayon nga, hindi na nga hanggat maaari. Sila Mostly dyan, ang minsan kotse. nagpipintura, ganyan. Minsan tanghali, pag dumarating ako, nagpipintura sila doon. Pwede sila reklamo nun kasi yung amoy nun Bawal nga, ultimo nga yung mag-car wash ka ng sasakyan mo dyan. Nagka-car Bawal. wash sila dyan. Dyan din nila dinadala, kina-car wash. Pina-car wash nila yung mga sasakyan nila. Siguro Nakakaano pag na. binabalik sa ginawa nila, nililinis mo na siguro nila. Pero bawal yun kasi yung tubig nun, saan pupunta? Di ba? Correct. Wala namang drainage doon sa likod na yun Kaya kami yan, 311. Pag kailangan mo na ng 311 311, talaga, tawag lang oo. talaga. Wala May mga complaint. Hindi sila madadala hanggat hindi sila nabibigyan ng mga penalty ganun, di ba? Tama. Kaya yung likod yung pinaparkingan nila ng mga ginagawa nila. Inalis, wala na, hindi na nila inulit. Hindi na nila maulit yung kasi pag once nakita uli yun, yari na, wala nang warning yun. Tsaka nung pupunta yung yung Pilipino, hindi na winarningan, nipita na ng ticket doon sa mga Hindi kasi pangalan na yun tinawag na, tapos hindi pa rin nila tinanggal. Kaya sila bumalik, di ba? Nung sinili pa yun. Minsan naisip din namin na syempre, kagaya nga nitong kapitbahay namin, nagpahaba ng damo hanggang bewang, sobrang lamok. Hindi lang ako yung nagreklamo itong kapitbahay namin, tapos yung kabila dun. Kasi nangyayari, damay, kapag nilipad yung ng damo, Tutubo. Siyempre, matrabaho din magtanggal ng damo. Kaya nga ginawa ko, pinatambakan ko na ng graba Tapos one thing pa, sobrang daming lamok pag summer. Kaya pagka ganyan madamo Kaya hindi mo rin maiwasan na maireklamo sila. Kasi nga, masasanay sila pag hindi. Kasi batas yun O di ever since nung naireklamo sila, natuto sila ngayon. Meron nga mga dito, yung mga issue na naman ng mga nakakaraan. Mga nagtatapon niya sa mismong Oo cornerstone. nga pala. Ang dami. Kabilang cornerstone yun. Yung Kabilang pagtawid. cornerstone nga yun, sa kabila. Kasi may mga ginagawa pang mga bahay doon na syempre, habang ginagawa nila, wala namang, kumbaga, walang nakatira pa, walang nilalagay nila yung mga lumang sopa, Mga lumang furniture, imbis ba, kasi pwede ka naman mag-rent ng meron sa marketplace na group na pwede kang magpa-junk removal. Kung ayaw mo na, magbayad ka na lang kaysa yung itatambak. Tsaka hindi lang dito sa Calgary, meron nga ako nakita Pinabalik pa sa kanya, di ba? Pinabalik tingnan mo. Tinapon nila yung sopa doon sa parang gubat-gubat yan. Pati yung mga, kung ano mga malalaking... Kaya mo yan, bibinidyo sila. Pag di nyo yan, Pinakuha uli sa kanila pero mo, meron ka na sasakyan na yuhon. Diba? Tatapon mo na lang, gasino na lang yan. Tatapon mo pa din sa Buti ka mo, may nakakita ang iba. Ayan, nabidyoan sila. binidyoan sila, sinundan sila. Tapon nila. Yun na lang Tapon di ba? maayos, Meron ka diba? ng U-Haul na ni-rent.
Gamitin mo na yun pagdala sa, sa basurahan. Babayad ka lang magkano? $25? Ganun nga eh. Ganyan nangyari dito ngayon sa Cornerstone, yung kabilang side namin. At saka hindi, May isang spot doon, ang dami mga furniture na tinatapon. Imbis na dalhin na nga lang sa basurahan. Baga, halimbawa, naglinis ka, naipon mo na yung mga basura mo na mga kailangan may tapon. Tsaka mo sabay-sabayin. ano eh, Minsan disiplina lang din talaga. disiplina. Tsaka, ayun nga. Hindi mo one talaga mag-effort yan. kay tapo mo sa gilid ng kalsada. Pwede mo naman diretso na. Kaya yung hatred sa lahi nila talagang hindi nawawala pag ano eh. Actually yan, yung ano namin yan, kalahi din nila talaga. Wala naman kasing ibang gagawa basta-basta ng ganun eh. Na ano, na babaliwalain yung mga kapitbahay mo or Ah. tapon ko na lang to, wala naman nakakakita eh. Kahit pa paano may pakisama eh. Kahit lalo mga Pilipino, may mga pakisama sa kapitbahay talaga yan. So kung gusto mo ituring ka ng maayos ng kapitbahay mo, eh maging maayos ka din. Sa trabaho na lang makikita mo, kita mo wala kami. Wala silang inaher talaga ng mga Indiano talaga dun eh. Wala eh, alam nila yung diskarte eh. Yung may hinair na naman sila nung nakaraan, kasabay nung Iranian na Indiano. Biro mo, malaki na yung, may ticket siya, mga ticket siya. Pagdating doon, hindi niya alam gawin yung trabaho. Baka kumuha lang ng ticket pero hindi talaga. Wala na. Sibakin na. Umalis na. Sibakin na. Hindi, malalaman kasi sa trabaho yung Oo. kung walang alam talaga eh. Saglit lang, parang 2 weeks, 3 weeks pa lang. Ay, naka. Yun pa. Kaya kami, dati mapasensya kami sa mga ganyan. Sige lang, hayaan mo. Kaya mo lang. Ayan. Kaya lang na tumatagal, umabos. walang walang sumasaling kasi nga yung mga kapitbahay nila, puro kalahi nila, ganun. So parang nagkakahiyaan sila mag-anuhan, magsitahan, di ba? O di May 311 naman dito. 311 Di naman, saglit pwede. lang itawag. Di mo na Tawag mo kailangan lang. katukin o kausapin. Ganito, ganyan. ayun nga yung kauna na sinabi sa akin, huwag niyong a-approach. Ayan, yun lang sila. Kami nang bahala mag-imbestiga dyan. Tama. So yun lang naman guys. Na-share lang din naman namin sa inyo kasi nga. Nakakainis kasi. Pag ganun. Minsan nakaka-frustrate yung mga ganyan na hindi mga nadadala. Nahayaan mo na at tagal mong talyer yan likod mo eh. Sa'yo naman. Bahala ka dun sa ano mo. Pero yung keep mo yung ingay. Lalo ganyan na alam mo namang weekend nagpapahinga karamihan. mga day off yung mga tao. Ay, Kaya nako. kami lang gusto namin. Wala namang kaming na kung saan nagpupunta minsan. Gusto namin pahinga lang talaga. Kung pumunta man kami ng mga bundok-bundok, umuwi rin kami kaagad, di ba? Hindi kami naabot ng hanggang gabi or hapon. Saglit lang kami. Marami na rin kami mga na-experience sa mga ganyan, na mga bagay-bagay. Minsan, hindi na rin natin naikikwento, di ba? Ayun ako. Yun naman guys, pasensya na kayo at nag-grant kami. Pero normal talaga yan dito. Yun na nga eh. Nagiging rampant na yung mga ganyang bagay, lalo na yung mga pagtatapon ng mga basura. Kulang sa disiplina talaga. Sana maging mindful sila sa mga bagay-bagay pa. Ayun. Paano guys? Salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.